Meron pa po ba tayong mga inaasahan na mga chartered flights na pabalik dito sa Yes, meron Pilipinas for the padating. repatriation? Chartered flight number 8 is coming in on Saturday. Meron tayong ngayon through commercial flights out of Bahrain and Kuwait. Meron tayong higit kumulang mga 200 na darating. Ngayong umaga, kaya papunta ako sa airport ngayon. Ngayong umaga. Oh, Oo. opo. So, ilan pa po yung ine-expect natin na babalik anytime soon, bukod po dun sa ngayong umaga? Ang ine-expect natin at least yung repatriation ready will be around in the neighborhood of around 2,200. 2,200. And ilang mga flights pa po ito, sir? Ang flights natin, mahirap tansyahin kasi kung commercial flight, depende sa reservations na binibigay, open seat. Pero kung charter flights ang pinag-uusapan, kung saan nakaka-board tayo ng up to 350 passengers, Filipinos, ako, ang tingin ko, may dalawang padating this weekend. Kung hindi mag-improve ang sitwasyon, kung halimbawa ang ceasefire ay hindi mag-hold at nagdadasal naman tayong lahat na mag-hold ang 2-week ceasefire, ay meron pa yung madadagdagan ng mga 2-3 pa. Pero mahirap kasi sabihin, di ba? Mahirap i-target yung ilang pang flights, ilan pang anong date. Yes, we understand that, sir. Definitely, but this is what is sure. We will continue the repatriation process. Kasi kung maalala nyo, since October 7, 2023, nagre-repatriate na tayo eh. Opo. Magkakaugnay lahat itong mga nangyayari na ito mula pa noong October 7, 2023, yung paglusob ng Hamas sa Israel. At mula September, bago noong February 28, mga 3,500 na yung nalikas natin eh. So, dadagdag mo pa dyan yung 4,000 nalikas natin. So, mula October 7, 2023 ay abot na ng halos 8,000 ang nailikas natin. Opo. So, bukod po dito sa naka-ready na 2,200 for repatriation, tingin ba natin, sir, madadagdagan pa yung mga OFWs o yung mga Filipino workers na gusto pang magpa-repatriate, ayaw na magstay sa Middle East? Yes, ako sa tingin ko, yes. Lalo na kung hindi humupa ang sitwasyon. Oo. Kasi ang isang napansin namin, habang nakikita ng mga kababayan natin na umaandar ito, patuloy ang mga charter flights, lalo silang naiingganyong naglalakas loob ng umuwi. Kasi talaga naman yung mga kwento ng mga nanunumbalik, marami na rin silang pinagdaanan na ang number one na pinagdadaanan nila sleepless night. Kahit si Presidente nakadinig ng maraming kwento dyan nung siya'y sumalubong sa mga nanunumbalik. Ang pangalawa ay yung nakakadinig sila na sa tainga nila at sa pakiramdam nila kasi yumayanig ang lupa at gusali. Yung mga bata rin yan. Kaya nung tinanong ako minsan na kung anong dahilan ba't umuwi mga OFWs, I would say one of the big reasons is their children. About 1/3 ng mga naiuwi natin ay mga bata. Oo. Nakita nga po namin yan sa Villamor, Secretary. Doon po sa mga bansa sa Middle East, saan po yung nakikita natin na pinakamaraming nais na umalis? Well, UAE dahil sa volume. There are 1 million OFWs in the UAE and their family. I see. Okay. Sir, not even close yung iba. Kuwait is around 200,000 plus, Bahrain around 30-40, Qatar around 200 also. Kahit i-combine mo pa yung Kuwait, Bahrain, Qatar, mas malaki pa rin ang UAE. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.